Ang nangyari ay ibang-iba kaya nalugmok kaming lahat at hindi lang naman itong pagkakataon na 'to. Marami kasing, mga bumubulong sa kapatid ko. Yun. Yun pala yun. Sabi niya, "Pinaglaban ba natin para apihin din ang mga Dabawenyo? Hindi naman ugali natin 'yan mang-api. 'Wag naman natin ulitin." Kanino galing yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, di ba? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo. Garbage in, garbage out. Wag daw pag-usapan dito, pag-usapan daw sa labas kasi hindi daw parang sakop ng PCO na. Di ba? Ano lang. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Syempre, shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa YouTube, sa Jomalon TV. Syempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Jan, Lorna Tavera, Clarino Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyo. Meron po tayong joint membership dyan. Kung gusto niyo pong pumasok dito sa ating membership, pakiclick na lang yung join button dyan. Paki-double check na rin mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. At marami tayong pag-uusapan at marami tayong mga issue na bobosesan, napapakialaman at higit sa lahat. Pilit natin uunumahin, syempre, hihima-himayin natin yan. Dito natin pag-uusapan yung mga issue na hindi nila sinasadyang i-resolve. Alam mo yun, may ganun eh, di ba? Yung sasadyay na lang magulo para hindi natin makakuha yung konkretong sagot. Yan ang gobyerno natin. They make more issue for us. Alam mo yun, hindi natin maintindihan, hindi tayo makakuha ng konkretong sagot. Napaka-ano kasi, di ba? Bili mo na lang yung GAA, di ba? Well, shoutout muna natin, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Jomalon TV. Umpisahan na natin to. Okay, ito yung kagabi ata, kahapon. Senator Marcos, saka si Karen Davila. Pakinggan natin, bigyan natin ng reaksyon, bigyan natin ng, alam mo yun, ng kuro-kuro at pilit natin unawain kung ano talagang intensyon neto ni Senator Amy Marcos. Tapos sa pangalawang video natin, ando doon si VP Inday Sara at sinupalpal na yung dalawang representative sa HOR. Yung mga, naku, parang feeling ko, talagang bumibuelta talaga si VP Inday. Resbakan talaga to. Resbakan to. Resbakan to kasi talagang tinira siya sa HOR. Eh. Diba? Binakbakan siya ng binakbakan ngayon, iniisa-isa niya na ngayon. Kaya yung mga lugar na pansin nyo, ang galing lang, no? Ang galing ng diskarte ni VP Inday Sara. Kasi hindi naman siya kandidato eh. Di ba? Hindi naman siya kandidato, hindi naman siya tumatakbo. So binababa niya yung mga lugar na kung saan representative, current representative,
o current na congressman, yung mga umaway sa kanya, mga bumatikos sa kanya sa HOR. Siyempre, hindi naman gano'n ang intention niya ni Pipi Inday Sara. Pero nakikita ko na talagang binababa niya at talagang ginagapang ika nga, di ba? Hindi naman siya kandidato si Pipi Inday. Ang problema, yung mga bumakbak sa kanya, yun ang mga kandidato. Kaya babakbakan niya na ngayon, babakbakan yan. Siyempre, di ba? Freedom of speech yan. Di ba? Kaya nga umiikot ngayon si VP Inday Sara. Okay, pakinggan muna natin ito. Miss Karen Davila, pati na rin si Senator Amy Marcos. Why would this be the time that you and your brother are not united to essentially rebuild the legacy of your father, right? To change, in effect, even the memory of your father's administration. The 6 years could have been spent rebuilding, remaking, changing the country. Why? But that's not what happened, Karen. That's precisely the problem. Ipinaglaban namin ng 36 years. It's been a very, very long and arduous climb back into legitimacy and not necessarily power, but more importantly, political acceptance. Apakahaba ng panahon, dekada-dekada, halos 4 na dekadong pinaglaban to. At talagang inasahan ko na mababalik ang pangalan. Sabi ko nga, napakaswerte namin. Nagkaroon ng second chance. At Minalas talagang inaasahan ko na magkakaroon ng pagbangon ng aming pamilya. Pero ang nangyari ay ibang-iba. Kaya nalugmok kami lahat. At hindi lang naman itong pagkakataon na to. Marami kasing mga bumubulong sa kapatid ko. Yun pala yun. So, well, definitely, may mga advisor yan. Diba? Yung mga advisor na yan seems to be na mas pinapakinggan rather than their own blood, gaya nito, at ito ni Bongbong, mas tila baga na mas pinapakinggan pa yung mga nasa paligid. Meron yan imposibleng wala. You cannot, even President Roa Duterte, meron mga advisor yan, may mga legal advisor, meron yung mga tao sa likod. And it's up to them kung papakinggan nila yung advice ng kanilang mga advisor. Nagkataon lang kasi siguro, na talagang mahusay din depende talaga sa liderato. Mahusay talaga si Rodrigo Roa Duterte. Pero syempre, team yan. Team efforts yan. Parang din yan, team efforts yan. Pero nasa sayo pa rin bilang presidente, gaya ni ginagawa ni Tatay Digong, na talagang siya yung nasunod. Diba? Meron nag-a-advise, hindi naman mawawala yan. Pero etong kay Baby M, diba? So may nag-a-advise sa kanya na parang ang nasusunod palalo yung mga advisor. Di sana yun na lang ang presidente, hindi na si Bongbong. Yung malayo na ako, tinataboy kami, hinaharang kami, hindi na ako nakapag-usap. Ang totoo, I've never fought with him. Hindi naman kami nag-aaway kahit kailan. At hindi naman kami nagsagutan. Ang mahirap, yung mga nasa paligid. Yun na nga. Hindi ko sinasabi sa paligid lang ng kapatid ko, kundi siguro doon din sa paligid ng kabila, nagbabanata, nagbabardagulan. But certainly, this was not the Marcos administration that we expected. At napakadaming disappointed. Unang-una ang ating mga magsasaka. They really felt that there would be a renaissance in farming, instead of which there's been a massive glut in importation, smuggling, and the increasing dependence on imported foods. So this is really unacceptable and, as it were, very un-Marcos. Ang expectations ng 31 million, ibang-iba, that there will be infrastructure, for example, pero nauwi lahat ng infrastructure sa sangkatutak na ayuda. Yun. So, inamin din ni Amy, na imbis na yung mga budget mapunta sa mga infrastructure, ginamit yung budget, nilagay sa ayuda, at yung ayuda gagamitin sa election. So, yun naman pala. Ang kakapagtaka lang, wala bang sariling desisyon to si Bongbong? Bakit kailangan okay lang naman magkaroon ng advisor. I think lahat naman, even Senator Amy Marcos herself, meron namang advisor yan, di ba? Meron mga advisor yan. Lahat ng mga nasa gobyernong opisyal, meron mga nag-a-advise, meron mga legal advisor yan. Pero nakakapagtaka lang, ito si Baby M, bakit tila mas lalong naliligaw, Aminado na nga si Senator Amy dyan, mas naliligaw na kung ano na nangyari. Hindi na nga daw ito yung Marcos administration na ine-expect ng 31 week. Actually, ng buong bayan, ng buong Pilipino dito sa administrasyon natin, di ba?
Magulo kayo, magulo kayo, di ba? Kayo ang presidente, kayo dapat yung nagpapatupad, tapos kayo yung hindi, meron pa pala mga iba na mas nasusunod sa inyo. Gulo nyo, labo pare. Ayun pala, mauuwi yan, puro palakasan kung sino ang magaling. At higit sa lahat, i-release sa panahon ng eleksyon. Hindi ito ang pinaglaban namin. At may mga Ilocano nga na mga loyalist na nagsasabi, alam niyo ma'am, inapi kami. Which is true, inapi kami after 1986, maraming natanggal sa trabaho, nasisante ang mga military, tinanggal ang hanap buhay nila. Kahirap-hirap, basta sabihin mo taga Ilocos ka, taga Leyte ka, talagang mahihirapan ka. Ngayon, sabi niya, pinaglaban ba natin para apihin din ang mga Dabawenyo? Hindi na maugali natin yan mang-api. Huwag naman natin ulitin kasi yung siklo hindi na matatapos. I agree with him. This highly toxic and dangerous cycle of political vindictiveness is very, very sad. It's tragic for our republic. But then one would think it starts with your family, right? When you talk about political vindictiveness with the Marcos and Duterte, the public is asking, bakit sila hindi nag-uusap? 'Di ba? Senador ang kapatid, presidente ang kapatid. Sinabi ko nga. Oo, you sinabi said. ko nga. Yeah, sorry. I said earlier, maraming naghaharang, maraming ambisyoso. When I was very young, sinabi ko na very controversially, sinabi ko that the palace is a snake pit. I think I was all of 15 years old and just shooting off the mouth. And certainly, yung palasyo ngayon is no different. Lumala lang, siguro dumami pa yung ahas, yung mga lulong, kung sino-sino nandyan. It's become a struggle for power and many ambitious people. Marami palang ahas at lulong sa Malacanang, di ba? Pwede, yung ambisyon, ano naman yun ako lagi ko sinasabi, mga ambisyoso, let's say, kung mayor ka, syempre pangarap mo naman, kumbaga, ladder race kasi yan yung politika ladder race yan. Hindi naman pwedeng congressman ka, tapos gusto mong tumakbo bilang chairman. Diba, wala naman ganun. Usually, you admire, ladder race kasi yan parang you admire one step higher. Di ba? Rather than pababa. Wala naman siguro gano'n. Not unless galing ka na ng presidente, syempre wala ka nang tatakbuhan pang na mas mataas pa sa susunod. And then, bababa ka na siguro. Let's say, magko-congressman ka, gaya ng ginawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yung pwede gano'n, di ba? Pero yung ambition, totoo na yun nangyayari naman yan. Pero yung iba kasi, gagawin ng lahat. Sisirain ng lahat, di ba? Para sa isang ambisyon lang, yung makaupo din bilang presidente. Uy, ang dami niyan, di ba? Si Kilay, di ba? Si Tambi, yung buhaya. Madami yan. Are auditioning for the presidency in 2028. Yan. Sabi ko nga sa kanila, hindi ba pwedeng patapusin muna yung kapatid ko ng maayos? Wag naman kayo masyadong nagmamadali. Yun lang ang pakiwari ko. Medyo na harang na ako, malayo-layo na ako. Hindi ko mapagsabihan, but this hasn't only happened now. I've had many problems with a great number of policies. Among them, yung pagpasok sa RCEP, which I felt should have been a trade deal with our agricultural sector. Wala naman nangyari. Ano ba naman? Yung mga nakinabang olive oil. Meron bang ganun sa Pilipinas? Napatawa naman ako. Tapos yung Maharlika, ano ba yon? Sabi nung iba, vanity project. You only do that when there's a whole windfall from an oil exploration, perhaps nung time ng Malampaya. Ngayon, yung ating mga bangko, it's not the way to do it. Igagouge mo yung DBP at Land Bank. Mahirap yun Dapat talaga asikasuhin muna yung problema ng bansa. Yun dapat. Pero hindi Tinan mo magkapatid sila, no? Magkapatid sila pero hindi sila nagkakausap kasi maraming umaharap. So definitely, malayo na siguro yung gap. They have different lives na rin siguro. Bongbong Marcos, syempre may pamilya yan. Imelda Marcos, syempre may pamilya din yan. Although malalaki na mga anak yan. Pero definitely, merong mga humaharang, merong mga sumusulsol kaya Bongbong Marcos. Pero nevertheless, no? If you are a good leader, malalaman mo naman siguro na
Putang ina nitong ano, yung mga nagra-rubbing elbow sa akin mukhang, gusto na akong diktahan, 'di ba? Parang hindi naman nila wala naman sa kung umasta naman si ano, akala mo naman wala sa ugat nila yung pagiging alam mo yun, yung pagiging, magaling na leadership. Kasi okey naman si ano, 'di ba? Nakagawa naman ng legacy yung tatay nila, yung senior, 'di ba? Dapat nasa bloodstreams nila 'yan, yung pagiging ganyan. Pero bakit tila baga na nakikinig na lang do'n sa mga bumubulong-bulong sa paligid? Baka naman pati si Satanas nakikibulong diyan. Ang masama nasusunod pa, 'di ba? Well, anyway, yung, statement ni, Senator Amy, dito sa comment ko maraming nagko-comment, eh, maraming sa'kin walang problema, mag-comment kayo sa baba, basta walang below the belt. If you don't like, Senator Amy Marcos, that's okay, walang problema diyan. You can comment down below your sentiments, your, suggestion, wala namang problema do'n. Pero meron din sa mga nagko-comment sa'kin na, favor sila kay Senator Amy, regardless kung ano man yung o sino man yung mga manok natin. Pero gusto ko lang na ang goal natin, mapabuti pa rin yung, yung bansa natin, yung Pilipino, yung gobyerno, regardless naman kung sino maupo, opposition man, administrasyon man, o Duterte man. Pero ang sana lang, ang pinakagusto ko lang, yung talagang ang taong bayan ang uunahin. Di ba? Nagkataon kasi na ang loyalty kasi ng mga Duterte, taong bayan. Tingnan nyo si Tatay Digong. Kayang-kaya niya na magturo. Di ba? Kung tutuusin. Hindi inutusan ko yung mga kapulisan. Pwede na siya magturo pero inako pa rin niya. Di ba? Ano sinabi niya doon sa Senado? Wag niyong pagdiskitahan yung mga kapulisan. Ako ang asuntuhin niyo, di ba? Parang ganoon sinabi niya. Ganoon kalupit si Tatay Digong at talagang malalaman natin na yung interest niya nandoon sa taong bayan, hindi sa hindi sa posisyon niya, hindi sa kaalyado niya. Ang interest niya nasa taong bayan, yung care niya nasa taong bayan. At dun siya minahal natin, tayong mga DDS supporter, dun natin siya minahal. Kasi nakita natin na hindi siya selfish, na ang inuna niya, taong bayan. Di ba? Panoorin natin, VP Inday Sara. VP, according kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito, VP? Okay, pahiram sa mga puti. Dara, VP. Kay Adyong na, VP. Adjong, shame campaign against the administration called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Sorry, Si reaction. Adjong Manggod, produkto manggod ni siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kaya ang pagdaog din sa Lanao. Pahiya ka, Adjong, no? Dynasty. Tata, VP. Next. Kanay susunod. Contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, Yan. Kapit of La Union on Monday said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. South China Ito Sea. niya ang ginaistoryahan. Kani si Murag, Kuan, isa po pagwanda pa sa ni China. si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa ano magtuloy Warlord. si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism tingi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt ko deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyahang bakba. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? Yan. My perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging, hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte. So, Kay Ortega, just lang. hindi pa obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya
para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako Yan. sa sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Kana iyang pangalan. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Ayo. Nung ka bahapon, i-repeat lang na mo nga, dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes! Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Yes. Dili na makalihok tanan. Kala mo naintindihan ko talaga eh, no? Dili na mo stand down ang AFP, dili na mo lihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries. Oo naman. Kung walay, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman, ma'am. Wapa kay kadra gupo oh. Yan. Tama, lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. And yes, Last. dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Security. Oh, We yun. did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC Yeah. para mubuhat ang investigasyon ni President Rodrigo Duterte o Vicente Quincy. So yes. Last question. Yeah. Nakalibot na po tayo sa Visayas and Mindanao, even in Manila. So ano yung mga common na hinaing ng mga mamamayan na i-address ng Duterte and Senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. PRD promised build, the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order Yes. sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, development o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attend po tayo sa iba pang revealing PDP rallies po with Kitty Duterte. Wala pa ako schedule pagkatapos nito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, mag-schedule pa kami ng aming mga gagawin sa May 7, May 8, May 9, at May 10. Nabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo Bigas. ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo. Garbage in, garbage out. Gigo. Thank you. Gigo. Basura ka pala, anti-clear eh. Di ba? Gigo ka pala eh. Garbage in, garbage out. Binasag tuloy ni VP Inday Sara si Adjong, pati na rin si Ortega. Well, obvious naman, no? May mga obvious naman na karamihan na nasa HOR ngayon, nasa panig ng bagong Pilipinas o ng administrasyon. Kaya siguro ganun na lang din. Remember, di ba, isa yan sa mga bumira din kay VP Inday Sara. Yan sila Adjong, sila Ortega, tapos ngayon sila Claire Castro, panayang banat din, di ba? Mainit nga si Claire Castro ngayon sa mga sa mga reporter eh.
Dahil lately, parang nag-iiwas siya sa mga tanong. Gaya nung tanong na doon sa 7 pesos na ipinangako daw ni Rodrigo Roa Duterte, sinabi niya, pero pagkakaintindi natin, di ba, reduce up to 7 pesos. Pero siya, sinasabi niya, ipinangako daw, biglang ipinangako. Kasi pumalpak sila doon sa 20 kilos per, 20 pesos per kilo di ba? Tapos ngayon, sasabihin ni Claire Castro, na si Auntie Claire ninyo, na wag daw pag-usapan dito, pag-usapan daw sa labas kasi hindi daw parang sakop ng PCO na. Di ba? Ano na alibay na lang corner na, huli na di ba? Garbage in, garbage out katuloy, sabi ni VP Inday Sara. Wala. Obviously, yung pagkakakuha kay Tatay Digong illegal. Gumugulong naman yung Castro through the help of Senator Amy Marcos. In fairness naman to Senator Amy, kung wala siya, ang kumikilos ngayon malamang sila Attorney Sal. Yan, sila nga magdedemanda malamang. Pero through the help of Senator Amy, it is somehow made a difference Kumbaga, regardless nga, gaya nga sinasabi ko lagi, regardless kung anong intention niya, kung kumukuha siya ng simpatya sa mga Duterte, o humingi siya ng tulong kay BP Inday Sara. Regardless na doon, sa part na yon, ang pinakamaganda kasing nagawa niya is nakasuhan o pinapakasuhan niya sa ombudsman yung mga group efforts na talagang umano kay Tatay Digong, yung tumulong na mapalabas. Pero mo, walang jurisdiction. Sabi nga na Senator Amy, kung kayang gawin yun sa isang former president na si Rodrigo Duterte, mas lalo pa sa kanila na senador lang. Diba? Panoorin natin Rodante Marcoleta yung sa Mall of Asia. Doon sa PH Arena. Kain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Yun na nga, nangyari na nga. Nakakalungkot po sapagkat halos isang buwan lang pagkatapos ng paghiling na yon, pagkatapos ng pagkilos na yon, ang House of Representatives mismo ang namuno upang impeach ang Vice President. Sa mga tweet, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang kilusan. Ang pagkilos na yon, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha ang pagkakabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo naman. Sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwan. Yes. Di ba? Totoo. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makain. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yon. Taas. Ang ibig sabihin nun, halos 38 million Filipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyan diin. Yun, oo. Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayong
ng kalagayan ng ating bansa. Di ba, mga kayon? Tama naman si Congressman Rodante Marcoleta. Tingnan nyo to. Going back doon sa statement ni Senator Amy na sinabi niya kay Miss Karen Davila na maraming sumusulsol, bumubulong-bulong doon sa kapatid niya. Maraming may ambisyon na tumakbo na pagka-presidente sa 2028. Di ba, remember, sinabi ni BP Inday Sara na ang gustong tumakbo sa 2028 na bilang pagka-presidente, si Martin Romualdez. Di ba, natatandaan niya yan? So, hindi na siguro may direkta ni Senator Amy kung sino yung mga bumubulong-bulong na merong ambisyon na tumakbo sa pagka-presidente na 2028. Eh, sino nga ba? Di ba? Eh, yun naman wala namang iba, kundi si Martin Romualdez lang din naman yan. According na rin yan siguro sa kay BP Inday Sara. Di ba? Nabanggit niya yan, sinasabi niya yan na meron niyang pangarap. Di ba? Sinabi pa nga niya na, alam mo, Martin Romualdez, di ba, ganun pagkakasabi niya, hindi ka iboboto ng tao. Di ba? Hindi kaya siya yung bumubulong-bulong. Ito, opinion ko lang ha, kasi pinagdudugtong-dug. Ano mo kagandahan na sa atin? Kasi ang dami natin resources, hindi lang tayo kumukuha sa ganito, kumukuha sa ganyan. Marami tayong pinagkukunan na pagdudugtong-dugtong natin. Kumbaga marami tayong mga puzzle of pieces na pagdudugtong-dugtong natin para mabuo siya ng mas malaking picture. Si Martin Romualdez gusto niyang tumakbo bilang presidente sa 2028. Kaya siguro kahit na ipag-utos na rin ni Bongbong Marcos, sa tatandaan nyo, meron siyang statement na wag nang ituloy yung impeachment, 'di ba? Sinasabi niya pero ginawa pa rin, 'di ba? Sino kaya ang nag-utos, 'di ba? Di kaya yung buwaya diyan sa HOR, 'di ba? O, 'di ba? Na nagpaduduktong-duktong na natin, 'di ba? Kahit anong mangyari, i-impeach nila si Sara. That's the truth. Kasi kung meron silang ambisyon na tumakbo ng pagka-presidente sa 2028, hindi sila magiging matagumpay hanggat nandyan si BP Inday. Kasi si BP Inday ang susunod na presidente ng Pilipinas sa 2028. So, anong ginawa nila? Ang galing, di ba? Nagets nyo na? Planado lahat. Pag-impeach, pagkuha kay Tatay Digong, yung Quadcom, lahat yan, planado para maialis nila si BP Inday Sara. O, maialis nila ang Duterte sa daanan nila dahil sa sobrang lakas ng Duterte, hindi nila matibag. Parang 10 pader ang katumbas. So, isa-isa nila yung bakbakan. Di ba? Inaalis nila. Unang nilang pinaimbestigahan. Ang galing lang di ba? Unang nag-resign si BP Inday Sara sa DepEd. Tapos, tinalakay ng Quadcom. Di ba? Ilan yan? 4. Di ba? Binanatan nila, in-impeach nila si Sara. Nagpasa sila ng mga impeachable cases hanggang sa ma-impeach, hinabol nila. Gusto pa nga nilang papasukin pa sa ihabol sa Senado, di ba? Tapos kinuha nila sa Tatay Digong. Talagang tibay, no? Ang tibay ni BP Inday, no? Grabe. Tapos hanggang ngayon, niyayari pa rin siya, tinutuloy tayo. Ngayon, busy lang Kaya walang mga hearing-hearing. Tingnan nyo, pagpasok ng 20th Congress, aktibo na naman yung mga yan. Depende kung sino papasok. Okay? Kaya tandaan nyo, yung mga bumoto kay BP Inday Sara, tandaan nyo, mga pagbumuka o saka yung mga party list na tinatakbuhan yan. Huwag na natin papasukin ulit sa Kongreso sa 28. Dahil pagka napapasok yan, babanatan at babakbakan nila ulit si BP Inday Sara. Kasi talagang tinik sa lalamunan nila yan Kaya talagang gusto nilang alisin para sila ang mamuno. Pag sila ang namuno, puro pangkurap lang yung gagawin nila hanggang sa malugmok na naman yung Pilipinas. Buti nga, may mga ganito tayong lumalaban. Gaya nila Congressman Rodante Marcoleta, sila Jamie Bondoc, di ba? Sila Vic Rodriguez. Kung hindi, wala yan. Baka kawawa na Pilipinas ngayon. Putang. Malamang talaga ang sasabihin ko sa mga OFW, wag na kayong bumalik dito. Kasi nakakapikon lang pag bumalik kayo. Babalik kayo rito, pasyalan lang. Pero yung plano nyo pang tumira, Diyos ko, ewan ko na lang pagka ganyan ng klaseng gobyerno natin. Pero pag bumalik si BP Inday, yan, pwede pa. Hanggang sa magkasunod-sunod na yung mga kapatid nila. Ilan yan? 6, 12, 18. 3 sila, di ba? O, BP Inday, Pulong, saka si isa. O, 6, 12, 18. 18 years. O, but by that time, 18 years, kung naman yung edad ni Katie Duterte ngayon, 20 ba siya? O, plus 18, 38. Siya na next. O, de 6, 12, 18, 24 years. Makakabuelo ang Pilipinas. Ang taong bayan, baka that time, kahit na, ilang taon na ba ako noon? Kung 45 ako, plus 25, plus 24, o de
ano na, 25 saka 45, ay 24 saka 25, 79? 69. Oh, boy pa ako. Pwede pa, kaya pa. Okay. Okay, maraming salamat mga kayo sa pakikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.